Nanay, bakit iniwan po tayo ni tatay? Hindi po ba niya tayo mahal? Ako po ba, nanay? Hindi po ba niya ako mahal? Sana maisip man lang ni tatay na hinihintay natin siya. Tapos na naman ng isang Pasko at bagong taon. Pero hindi pa rin bumabalik si tatay sa atin. Ito ay bahagi lamang sa palaging tanong ni Catherine sa kanyang inang si Sofia patungkol sa kanyang amang si Arnaldo na hindi nga niya nakita at nakilala dahil hindi ito nagpakama sa kanya. Kahit abala sa pagkakalakal ng gabundok na basura si Sofia ay nagawa pa rin niyang sagutin ng maayos ang tanong ng 5 taong gulang na anak na si Catherine upang hindi ito magtanim ng anumang hinanakit. Katwiran nga ni Sofia ay kahit na anong mangyari ay ama pa rin ni Catherine sa Arnaldo na tumalikod nga sa kanila. Catherine anak, minsan ay minahal tayo ng tatay mo kaya lang mas pinili niyang pakisamahan ng taong sagot sa kanyang ambisyon na maging mayaman. Hindi ko maibigay sa tatay mo ang pangarap niyang yun. Kaya, hayaan na lang natin siya anak. Okay naman tayo, di ba? Na tayong dalawa lang. Mahinang tugon nga ni Sofia habang hinahaplos saglit ang noo ng batang si Catherine. Ngunit laking gulat nga lamang ni Sofia sa naging tugon ni Catherine na hindi niya inaasahang mamumutawi nga ito sa bibig ng bata. Balang araw, yayaman din tayo, Nay. Hindi para bawiin si tatay pero ibabalik natin siya kung saan siya galing. At hindi na natin siya makakasama, Nay, dahil okay naman na tayong dalawa, di ba? Wika naman ni Catherine habang nakikikalakal na nga rin sa busurang kanina pa kinakalakal ng kanyang ina. Hindi na nga nagsalita pa si Sofia at tinignan na nga lamang ang anak kasabay ng tahimik na dalangin na sana hindi mapuno ng galit ang puso ng bata. Hindi inalintana ng dalawang matinding sikat ng araw, makakuha lamang ng mga basura na maaari nga nilang maibenta at pagkaperahan para sa kanilang pagkain sa araw-araw. Sa basurahan nagsimulang umikot ang buhay ni Catherine kasabay ng kanyang mga pangarap na balang araw ay maaahon nga niya sa hirap ang ina na solong bumubuhay sa kanya. At sa basurahan ding yun na kinatatayuan niya ang pinakahuling pagkakataon na nagtanong nga siya tungkol sa kanyang ama. Habang lumalaki nga si Catherine ay siya na nga mismo ang umiiwas na mapag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol sa taong nang iwan sa kanila. Ayaw na nga niya itong marinig at nasanay na nga siya sa buhay na ang inang si Sofia lamang ang kasama at walang iniisip na padre de familia. Nay, wag na natin siyang pag-usapan. Okay naman po tayo eh. Ito naman ang pabalik-balik na sinasabi ni Catherine sa ina upang itanim nga sa isipan niya na kaya nilang mabuhay kahit walang kasamang ama. Hindi naging madali para kay Catherine ang pag-abot sa kanyang mga pangarap sa buhay dahil marami din siyang malampasang mga pagsubok ng tadhana. Bawat pangarap na naaabot ay kapirasong langit na para kay Catherine na unti-unting bumubuo sa kanyang pagkatao. Ang taglay niyang katalinuhan, kagandahan, pagpupursige at determinasyon ay mga dahilan upang umayon nga sa kanya ang mga pagkakataon na abutin ang anumang gustuhin sa buhay hanggang sa napasok nito ang mundong ginagalawan ng mga mayayamang negosyante at kabilang doon si Lance Diego Sandoval na anak-anakan ng kanyang amang si Arnaldo. Lance, sorry, pero ikaw ang magiging daan ko upang ibalik ang ama ko sa pinagmulan niya. Kukunin ko ang lahat ng sa inyo. Sisimutin ko lahat hanggang gumapang ang magaling kong ama sa basurahan at tinalikuran niya. Mahinang usal ni Catherine. Nang magkaedad na nga siya sa sarili habang tinitignan nga ang buong pagkatao ni Lance sa isang cover magazine na kinilalang most successful bachelor businessman of the year. Hindi pa nakontenta si Catherine at nagawa pa nga nitong bilugan ng pulang pentel pen ang mukha ni Lance. Sa isang marangyang pagtitipon ng mga negosyante ay isa si Catherine sa mga naimbitahan at hindi niya pinalampas ang pagkakataon dahil batid niyang dadalo si Lance Sandoval. At hindi nga siya
Nagkamali dahil nakikita na nga ng kanyang mga mata ang presensya ng binata. Sinusundan na nga niyang bawat galaw nito. Pakunway tumayo nga si Catherine at sadyang sinulubong ang direksyon na tinutumbok ni Lance. Dahilan upang mabangga siya ng binata na may bitbit pang baso ng alak. Nawalan nga ng balanse si Catherine kasabay ng pagkabigla ni Lance. Dahilan upang matapon nga sa dibdib ni Catherine ang alak sa basong hawak ni Lance. Mabilis na umandar ang pagiging maginoo ni Lance, kaya't inalalayan nga niya ng gusto si Catherine hanggang sa makatayo na nga ito ng maayos. Dito pa lang ay nakikinita na nga ni Catherine ang tagumpay dahil dama nga niya ang bawat tingin at pagdampi ng kamay ni Lance sa katawan niya. I'm so sorry, miss. Hindi kita nakita. May kinakausap kasi ako sa telepono eh. Paulit-ulit na bigkas nga ni Lance na animoy natataranta habang pinupunasan nga ng kanyang panyo ang basang damit ni Catherine. Hindi na nga'y naksaya pa ni Catherine ang pagkakataong yun at siya na nga mismo ang unang nagpakilala sa kanyang sarili kay Lance. Nothing to worry. Kasalanan ko naman. By the way, I'm Catherine and you are? Pakunway, pagbabaliwala nga ni Catherine sa nangyari kasabay nga ng paglalahad nga ng kanyang kanang kamay upang makilala nga rin sa Lance. Tinanggap naman ni Lance ang pakikipagkamay ni Catherine sa kanya sabay bigkas nga ng kanyang buong pangalan. At mas ginalingan pa nga ni Catherine ang aktingan na animoy galak na galak nga siyang nakabangga at nakilala nga ang tanyag at pinakamahusay na negosyante ngayong taon. Hahakbang na nga sana si Catherine nang makaisip na naman ito ng kapilyahan dahilan upang muling mataranta si Lance. Halos mapasigaw nga ang dalaga dahil masakit daw ang kanyang paa at kaagad naman siyang sinalo at inalalayan ng binata hanggang sa kinarga na nga lamang ito patungo sa kanyang sasakyan. Ngumiti ang puso ni Catherine dahil sa nagtagumpay nga siya sa kanyang plano dahil mula sa pangyayaring iyon ay halos araw-araw na nga ang pangungumusta at pabulaklak ni Lance para sa kanya. Umiibig na nga ng husto ang kaisa-isang anak ni Arnaldo at Doña Andrea sa kanya. Kat, pinasaya mo ang malungkot kong buhay. Salamat at naggabang ka tayo sa party. Kung hindi nangyari yon siguro nasa bahay lang ako, nag-iisa at walang kasama. Nakangiting wika nga ni Lance habang malambing na hinalikan sa pisngi ang dalaga. Walang mapagsidla ng labis-labis na kaligayahan si Lance. Dahil para sa kanya ay natagpuan na nga niya ang babaeng pakakasalan niya at makakasama habang buhay. Oo nga, siguro nakalaan na talaga na mangyari yun para magkakilala tayo. Sagot naman ni Catherine na hindi halatang pinlano niya. Lahat upang mapalapit nga at mapaibig ang binata. Hindi nagtagal, ang matamis na pagtitinginang yun ng dalawang magsing-irog dahil lumabas na nga ang totoong motibo ni Catherine sa pakikipagrelasyon kay Lance. Halos sumabog ang buong pagkatao ng binata dala sa matinding galit nang makarating nga sa kanyang kaalaman na ang nobyang si Catherine ang sikretong bumili at umangkin sa 65% shares of stocks sa kanyang kumpanya. Hindi maabot ng isip ni Lance kung bakit nagawang salisihan nga siya ni Catherine, gayong alam nito ang buong plano niya para sa kumpanya. Matagal na pinlano ni Lance ang pagbili sa mga maliliit na shares ng mga shareholders upang muling mapasakamay at solong mapatakbo ang operasyon ng kumpanya na minana pa nga ng lalaki sa kanyang lolo at lola. Hayop ka, Catherine. Tinraidor mo ko. Niloko mo ko. Paulit-ulit na sigaw ni Lance habang mabilis din ang pagpindot niya sa mga numero sa telepono upang kumprontahin sana ang dalaga sa katraidorang ginawa niya laban sa kanya na hindi niya mawari kung bakit ginagawa ng babae ito sa kanya. Ngunit bigo si Lance na makausap si Catherine dahil operator na nga lamang ng telco ang sumasagot sa bawat tawag niya. Mabilis na nabalibag nga ni Lance ang hawak na telepono dahilan upang magkalat ang mga parte nito sa sahig kasabay ng muling pagsabog ng kanyang matinding galit laban sa dalaga. Hayop ka, Catherine.
Hayop ka. Halos mapatid na nga ang litid sa leeg ni Lance, dala ng tensyon at panginginig ng buong katawan. Tumitindi na nga ang nadamang galit laban sa nobya, ngunit wala nga siyang magawa dahil wala ito sa kanyang harapan. Ang dating pagmamahal niya sa dalaga mabilis na napalitan ng pagkamuhi at pagkasuklam. Walang ibang mapagbuntunan ng galit si Lance sa pagkakataong yun dahil nag-iisa lamang siya sa kanyang silid nang matanggap ang balitang handa na nga na i-take over ni Catherine ang kumpanya numang araw. Ang mga bote ng alak ang kanyang napagdiskitahan upang saglit na makalimutan ang ginawang pagtatraidor sa kanya ng nobya. Halos makailang beses lamang na tinungga ni Lance ang isang bote ng mamahaling alak dahilan upang mabilis itong nakatulog dala ng kalasingan. Nang bumalik ang ulirat ni Lance, ay pangalan pa nga rin ni Catherine ng sambit niya, habang nagtatangis ang mga bagang na para bang leon, na handang sakmali ng buo ang kanyang kalaban. Muli na naman itong tumungga ng isa pang bote ng alak na hindi inuubos ang laman, at saka ibalibag nga sa dingding dahilan upang makalikha ito ng ingay. Hayop ka, Catherine. Pinagsisihan ko ang pagtitiwala ko sa iyo. Minahal kita ng totoo pero niloko mo lang ako. Muling bumuga ng isang napakalakas na sigaw si Lance upang marinig ito ng kanyang inang si Andrea at amang si Arnaldo na nasa veranda lamang na nag-uusap din kung paano nila sasabihin kay Lance ang katatanggap lamang na balita tungkol sa kumpanya. Patakbong tinungo nga ni Arnaldo at Andrea ang silid kung saan nagmula ang malakas na boses ni Lance at saktong pumasok ang mga ito nang muling tinungga ni Lance ang isa pang bote ng alak at saka muling itinapon ng ubod ng lakas. Huli na ang dating ni Andrea at Arnaldo dahil alam na nga ni Lance ang buong pangyayari sa kumpanya. Lance, anak, anong nangyari sa'yo? Biglang sigaw nga ni Andrea nang makitang nakahandusay na nga sa sahig ang kanyang anak dala ng kalasingan. Mama, niloko niya ako. Traitor siya. Pinagsisihan ko ang pagtitiwalang binigay ko sa kanya. Alam niya ang lahat ng plano ko sa kumpanya, kaya inunahan niya ako dahil may plano din pala siyang maangkin ang kumpanya natin. Parang batang nagsusumbong nga si Lance sa kanyang ina na punong-puno ng luhang mga mata habang nakayakap ito. Lance, anak, sinong siya? Alam naming may nakabili na sa maliit na shares ng kumpanya pero hindi namin alam kung sino to. Bakit? May alam ka na ba? Sino siya, anak, at kakausapin natin siya? Sunod-sunod naman ang tanong ni Arnaldo kay Lance habang pinapakalma nga niya ito. Wala talagang ideya ang mag-asawa kung sino ang bagong nakabili ng mga shares sa kanilang kumpanya. Saglit lamang ay pumagitna nga ang katahimikan sa kanilang tatlo. Bago muling nagsalita sa Lance, may kinagulat nga ni Arnaldo at Andrea. Papa, Mama, si Catherine po ang traidor. Siya na ang major shareholder ng kumpanya natin ngayon. Trinaidor niya tayo. Galit na wika nga ni Lance habang akma nga nitong tunggain ang bote ng alak subalit napigilan naman siya ng ama. Nagkatinginan na nga lamang si Arnaldo at Andrea dahil sila man ay walang magawa sa nangyari. Dahil sa legal na paraan naman nakuha ni Catherine ng mga shares of stocks ng mga maliliit na shareholders hanggang sa umabot nga ng 65% shares of stocks ang kanyang nalikom. At siya na nga ang may kapangyarihan. Habang si Lance naghihimutok sa galit sa loob ng kanyang mansyon, si Catherine naman ay abalang-abala sa ginawang paghahanda para sa darating na turnover of management ceremony. Dahil siya na ang magiging CEO at presidente ng kumpanya na dating kinokontrol ng pamilya ni Lance. At si Lance ang dating may hawak sa posisyong naangkin ni Catherine ngayon. Batid ni Catherine ang mga tawag ni Lance sa kanyang telepono. Ngunit wala siyang planong sagutin ito. Mas pinili nga ni Catherine na hindi kausapin si Lance upang mas mapanindigan nito ang kanyang ginawa na matagal na nga niyang pinlano. May konting kirot sa kanyang puso dahil nasaktan nga niya ng labis si Lance. Subalit kung titimbangin ay mas masakit ang ginawa ng kanyang ama na nagpakaama kay Lance
kesa sa kanya na tunay niyang anak. I'm so sorry, Lance. Pero simula pa lamang to ng unti-unting pagbagsak ng pamilya mo. Lalong-lalo na si Arnaldo. Dahil paghagapangin ko kayo sa lupa, kaya ng ginawa ng magulang mo sa nanay ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko maipaghihiganti ang kolangya ang ginawa niya sa ina ko. Magdusa ka rin, Lance, dahil mas pinili ng ama ko ang magpaka-ama sa'yo kaysa sa akin. Kahit ako naman talaga ang totoong anak niya. Bakit? Dahil ba mahirap lang ang nanay ko noon? Kaya hindi niya kami pinili? At hinayaang maghirap? Usal nga ng isip ni Catherine habang tinitignan ang sarili sa salamin. Mabilis at matagumpay ang isinagawang turnover of management, ngunit hindi na nga dumalo si Lance. At ang abogado na nga lamang nito ang kanyang representante. Kaagad namang kinausap ni Catherine ang lahat ng mga department heads pati na nga ang mga branch managers upang ipaalam ang kanyang mga plano sa kumpanya. Walang ganong magaganap na pagbabago sa patakaran ng kumpanya sa ilalim ng aking pamamahala, maliban lamang sa pagbibigay ko ng salary increase para sa mga empleyado mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas. Walang gatol na sinabi ngayon ni Catherine sa harap ng mga company officials na umani ng papuri sa mga ito. Siyempre, kailangan ni Catherine kunin nga ang mga loob nila. Makalipas ang sunod-sunod na meeting sa loob ng 2 linggo ay kaagad nakiunausap ni Catherine ang kanyang katiwala na pansamantalang pamunuan ng kumpanya habang magpahinga muna siya sa ibang bansa kasama ang kanyang ina. Kabilin-bilinan nga niya sa kaibigang katiwala na huwag ipaalam ang kanyang bakasyon kahit kanino man. Bahagi na nga ito sa kanyang mga naunang plano ang iwasan muna ang pag-cruise ng kanilang landas. Ni Lance, matapos sa katuparan ng takeover sa kumpanya ng dating nobyo. Umayon ang panahon sa lahat ng plano ni Catherine at matiwasay naman silang nakarating sa Amerika. Subalit ang hindi nga niya inaasahan na mangyari ay dahil nagbunga nga ang minsan nilang pagsasama ni Lance ng isang buong gabi sa condo unit nito. Hindi mawari ni Catherine ang gagawin maliban sa kaagad na pagsabi nga sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa inang si Sofia. Nanay, patawarin mo ko pero nagbunga ang pakikipagrelasyon ko kay Lance. Nakayukong sabi nga ni Catherine sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit hindi na nga nabigla pa ang kanyang ina dahil ilang araw na nga rin niyang napapansin ang pagbabago ng katawan ng anak. Anak, napansin ko na yan sa katawan mo bago pa man tayo umalis ng Pilipinas. Hinihintay ko lang na sabihin mo sa akin ang lahat. Nandiyan na yan, anak. Bigay na ng Diyos yan sa'yo, kaya huwag kang gagawa ng kahit na anong ikasasama ng bata. Mahigpit nga, napaalala nga ni Sofia kay Catherine. Pero Nay, alam mong hindi ko mahal si Lance. Ginawa ko lang yun upang makuha ang tiwala niya. Maikling protesta ni Catherine. Pero yun ang sinasabi ng kanyang utak. Pero parang taliwas naman sa sinisigaw talaga ng kanyang puso. Tila pinaniniwala nga lang niya ang sarili na never siyang nagkaroon ng nararamdaman para sa lalaki dahil ito nga ang naging anak-anakan ng kanyang tunay na ama na hindi nga siya pinanindigan at tinalagaan. Kahit ano pang rason mo, anak, naintindihan kita, pero ibang usapan na kung tungkol na dyan sa batang nasa sinapupunan mo. Wala siyang kasalanan, alagaan mo siya. Dahil dugo at laman mo siya at may rason kung bakit nabuo ang batang yan. Sa ngayon, hindi mo pa maintindihan subalit darating ang panahon, malalaman mo rin. Mahabang paliwanag ni Sofia sa anak na nagpatango naman kay Catherine. Sa likod ng mga pangyayari ay wala naman talagang plano si Catherine na ipalaglag ang bata dahil sa unang pitik pa lamang ng kanyang naramdaman mula sa kanyang sinapupunan ay napamahal na nga ito sa kanya. Pinangako nito sa sarili na aalagaan nga ito hanggang sa kanyang paglabas at paglaki. Huwag kang mag-alala, anak, dahil aalagaan at mamahalin kita. Walang pwedeng manakit sa'yo
Dahil ipagtatanggol kita at hindi mo rin kailangan ng ama. Dahil katulad kita, mabubuhay ka na walang ama. Bulungan ni Catherine sa sarili habang hinahaplos nga ang kanyang tiyan. Ang unang planong bakasyon ni Catherine at Sofia na 1 buwan sa Amerika ay nadagdagan pa nga ng maraming buwan dahil sa pagdadalang tao nga niya. Umabot pa nga ng 5 taong gulang ang batang si Amber bago nakapagdesisyon ang maginang Sofia at Catherine na bumalik ng Pilipinas. Dahil kailangan din nilang personal na mapahamahalaan nga ang kanilang mga negosyo. Talaga, Mami? We will go to the Philippines na? Excited na tanong nga ni Amber sa kanyang ina at bahagyang tumango naman si Catherine. Habang nakatingin sa anak, iniisip nga nito kung ano ang maging buhay ng bata ngayong nasa Pilipinas lang ang ama nito. Natatakot din siya na baka mag-cruise ang kanilang landas. Ngunit hindi kailanman alam ni Lance na nabuntis at nagkaanak nga sila ni Catherine. At hindi rin ipinaalam ni Catherine kay Amber na may ama nga siyang buhay na buhay sa Pilipinas. Bahala na, kailangan nating umuwi. Usal nga ng isip ni Catherine habang inaayos ang dadalhin gamit nga ni Amber. Sa loob ng mahabang oras na biyahe, dumating na nga sa Ninoy Aquino International Airport si Sofia, Catherine at Amber. Kagad silang dumiretso sa kanilang mansyon upang makapagpahinga. Sa mansyon ay nakaabang na nga ang lahat sa pagdating nila, pati na nga ang bagong tagapag-alaga ni Amber. Bago nga magpahinga, kagad na kinausap nga ni Catherine ang yaya ni Amber tungkol sa ilang detalye na dapat nang malaman nito sa pagkatao ng bata. Ginawa ito ni Catherine upang maging handa nga ang kanyang yaya, ano't ano pa man ang mangyari ngayong nasa Pilipinas na nga sila. Amber anak, be good to your yaya Pearl, okay? Because mommy will go back to work na. Bahagyang kinausap ni Catherine ang anak at nakangiti namang sumagot si Amber sa kanya. Opo, Mami. I will be good to Yaya Pearl, but Mommy, pwede rin po ba kaming pumunta sa office mo? Kagad na tanong nga ni Amber. Oo naman. Pag galing mo na sa school, kung hindi matraffic, pwede kayong dumiretso sa opisina ko. Sagot naman ni Catherine sa anak habang yakap na nga niya ito. Naging maayos na nga ang lahat kaya naisipan na nga ni Catherine ang pumasok sa opisina kinabukasan. Kung dati, napagkasya lamang niya ang sarili sa mga teleconference pero ngayon, hindi na. Dahil kailangan na nga niyang magpakita ng personal sa kanyang mga tauhan sa kumpanya. Kagad niyang ipinaalam sa kanyang katiwala at sekretarya para sa ilang emergency board meeting. Alam ni Catherine na muli nga silang magkikita ni Lance. Dahil kaparte pa nga rin sa kumpanya si Lance, kahit maliit na nga ang terang porsyento sa stocks nito. Pinaghandaan na nga yun ni Catherine at alam na nga niya ang gagawin sa muling pag-cruise ng kanilang landas ni Lance. It will never be the same again, Lance. Naabot ko na ang kapirasong langit sa pangarap ko, pero kulang pa din dahil may inihanda pa akong pasabog para sa inyong magamang Arnaldo. Tiimbag ang usal nga ni Catherine sa sarili habang inihanda nga ang susunod na plano. Maagang dumating si Catherine sa kanyang opisina. Ibang-iba na nga ang ambience nito kumpara noong si Lance pa ang umuokupa sa malawak na tanggapan. Ngayon ay very feminine na nga ang paligid at may mga nakapasok na halaman sa bawat sulok ng opisina. Lahat ay binago ni Catherine pati na nga ang kulay ng mga upuan at pintura. Ngunit kahit baguhin man niya ang lahat, sa paligid ngayon ay may iisang bagay ang hindi niya kayang baguhin kailanman sa loob ng opisinang yun. Yun ay ang mga alaala ng pag-iibigan nila ni Lance na nabuo sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi maiwasan ni Catherine na bumalik sa mga tagpong yon sa kanyang isipan kahit sabihin pang pinlano lamang niya na paibigin si Lance dahil tama niya na totoo ang ibinigay na pagmamahal ni Lance sa kanya. Hi, you're here, love. Kanina ka pa ba? Malambing na tanong nga ni Lance sa kanya. Matapos siyang halikan ng binata, sa pisngi ng maabutan nga siyang nakaupo sa sofa.
Yes po, my love. Ako na lang ang kusang pumunta dito dahil alam kong may meeting ka pa. Kaya 2:00 pa lang nandito na ako upang iwas traffic na rin. Sagot naman ni Catherine na may halong konting kalambingan. Dahil alam niyang kagagaling lamang ang nobyo sa board meeting simula pa nga kaninang umaga. I'm so sorry, love. Medyo natagalan ng meeting eh. Marami kasi ang inaayos dahil maraming shareholders ang nais mag-back out at magbenta ng kanilang share sa kumpanya. Mahinang tugon nga ni Lance na may problemado nga ngunit sumasaya ang mukha nito kapag kasama na nga si Catherine. So, anong plano mo ngayon? Kaagad namang tanong ni Catherine ngunit bago sumagot si Lance ay humugot muna ito ng malalim na hininga dahil hindi pa nga nito alam ang plano ngunit naiisip na nga niya ito noon pa. Gusto kong bilhin ng maliliit na shares dahil plano kong solong patakbuhin ang kumpanya. Ayoko may makapasok na ibang taong mamahala sa kumpanya dahil pamana ito ng aking lolo at lola. Ito na lang ang naiwan sa amin nang bumagsak ang ibang negosyo ni Papa at Mama noong kasagsagan ng pandemya. Kaagad nga nakwento ni Lance habang nakatingin nga sa mga mata ni Catherine. Ang hindi alam ni Lance ay may mabubuong plano sa utak ni Catherine habang ikinikwento ng binata ang mga detalye sa kumpanya. Ang mga kwentong yun ay parang musika na sa utak ng dalaga dahil alam na nga niya kung saang parte ng buhay ni Lance sinimulan nga itong pabagsakin pati na nga ang magulang nitong sina Arnaldo at Andrea na nagpahirap nga sa kanyang inang si Sofia simula pa nung pinagbubuntis pa nga lamang siya. Alam ni Catherine ang buong kwento sa buhay nilang mag-ina bago pa man siya isinilang sa mundo. Walang inilihim sa kanya ang inang si Sofia na naging dahilan ng pagtanim nga niya ng galit para sa kanyang ama at sa pamilya nito. Napapahid pa nga si Catherine sa kanyang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi habang inaalala ang paghihirap ng kanyang ina. Alam kong hindi mo pa alam ang pinanggalingan ko, Lance. Ipaparamdam ko sa'yo at sa magaling mong ina at ama kung gaano kasakit ang ginawa ninyo sa amin noon ng nanay Sofia ko. Magtutuos pa rin tayo dahil kukunin ko sa inyo ang lahat hanggang bumalik nga ang ama mong si Arnaldo sa pinanggalingan niya at maranasan din ng iyong ina ang hirap ng buhay at kalooban. Kagaya ng naramdaman ng aking ina noon. Usal nga ni Catherine sa sarili habang patuloy na pinapahid ang maliliit na patak ng kanyang luha. Mabilis ang pag-abot nga ni Catherine sa kanyang mga pangarap dahil taglay nga niya ang kagandahan at katalinuhan. Puno din ito ng karisma na hindi maaaring tanggihan ng sino man. Kaya mabilis din nga nitong napalaki at napalago ang mga negosyo ng mayamang biyuda na tumulong sa kanilang mag-ina noon na si Doc Feliz. Malaki ang ambag sa pagbabago ng takbo ng buhay ni Sofia at Catherine nang dumating nga sa kanilang buhay si Doc Feliz. Habang itinuturing din ni Doc Feliz na biyaya sa kanyang buhay ang mag-ina. Dahil nag-iisa lang siya sa buhay, si Sofia at Catherine ang pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga negosyo hanggang sa yumao na nga ito. Dahil dito ay walang nakikitang bakas ang pamilya ni Lance sa pinagmula ni Catherine. Ang tanging alam lang ng karamihan ay anak nga siya at nag-iisang tagapagmana ng mayamang si Doc Elise at yun ang ginamit ni Catherine habang pinag-aaralan nga ang mundong ginagalawan ng mga taong naging dahilan ng sobrang pasakit at pagtitiis ng kalooban ng kanyang inang si Sofia. Ito nga ang kanyang mga naalala. End of flashback. Samantalang sa kasalukuyan, sa isip-isip nga ni Catherine, hindi pa tapos ang labanan, Lance. Dahil kukunin ko ang lahat, sa'yo, pati na ang respeto at pagmamahal sa mga magulang mo at ibabalik ko pa ang amo mo sa dapat niyang kalagyan. Nakakuyom nga ang mga palad ni Catherine habang usal nga nito sa kanyang sarili nang may biglang kumatok nga sa pintuan ng kanyang opisina. Nabigla si Catherine kaya't mabilis nga niyang inayos ang sarili at tumupong parang walang iniisip na hinanakit at paghihigante. Tatayo pa nga sana si Catherine sa kanyang kinauupuhan nang makikita nga nasa bungad nga ng pintuan ng isang matikas
at maginoong lalaki. Si Lance. Napanganga pa nga siya nang makita ang ubod na gwapong mukha ng dating nobyo. Ganun pa man ay kaswal pa nga rin siyang tumayo na parang walang nangyari sa nakaraan. At inanyayahan nga niyang pumasok si Lance. Hi! Mr. Lance Sandoval, ikaw pala. Halika't pumasok ka. What brings you here? After an hour pang scheduled board meeting Medyo may maliit nga nasundot sa puso nga ni Catherine nang makitang walang bakas nang hinanakit at hirap sa pagkatao si Lance. Na nasa harapan nga niya ngayon. Subalit hindi siya nagpahalata sa binata na nakatayo na nga malapit sa kanyang work table. No, nothing. I just want to personally welcome you back. You are now in that place where I used to be. So anong pakiramdam? I hope you are happy. Kaswal ngunit may halong sarkastikong tinig ang pagkasabing yun ni Lance habang direktang nakatingin sa mga mata ni Catherine. Hindi kaagad nakahagilap nga nang isasagot si Catherine ngunit hindi pa nga rin ito nagpatinag sa bigat ng bawat salitang binibitawan ni Lance. Personally, I don't have any business with you, Mr. Lance Sandoval. If you have concerns sa pamamalakad ko sa kumpanya, doon na natin pag-usapan sa board meeting. But you must remember that I have in my hand the biggest share of this company. Kahit pag sumasamahin mo pa ang ibang shares, ay hindi yun naabot sa hawak ko ngayon. It means, ako pa rin ang masusunod sa kumpanyang to. Maagap na sagot nga ni Catherine sa dating nobyo upang iparamdam na wala nga siyang interes na kausapin ito maliban sa usapin tungkol sa kumpanya. Yes, this time wala pa. Pero marami kang dapat sabihin at marami akong dapat malaman. And I deserve your explanation dahil pinaniwala mo ko sa mga kasinungalingan mo noon. Mahina ngunit matalim ang tingin ni Lance kay Catherine habang sinasabi niya ito at kaagad na tumalikod na walang pasabi. Pakiramdam nga ni Catherine ay tumagos sa kanyang katawan ng mga iniwang tingin sa kanya ni Lance. Na nagmarka nga ng malaking bakas sa kanyang puso. Hindi na nga nakapagsalita pa si Catherine at tinignan na nga lamang ang nakatalikod na si Lance palabas nga sa kanyang opisina. Sa likod nga ng lahat ay may panghihinayang sa puso ni Catherine dahil sa loob ng kwartong ginagalawan niya ngayon ay dating puno ng pagmamahal ni Lance para sa kanya. Hinahanap-hanap yun ng kanyang puso subalit hindi yun pinaramdam sa kanya ni Lance sa muli nilang pagkita. Matapos ang 5 taong pagtalikod niya patungong Amerika na walang paalam. Amoy na amoy pa nga rin ni Catherine ang paboritong pabango ni Lance kung saan ito ang laging naaamoy nga niya sa binata noon lalo na't kayakap na nga niya ito. Kaya bigla niyang sinaway ang kanyang sarili upang pigilin nga ito sa pag-iisip sa mga magandang nakaraan nila ni Lance. Hoy, Catherine, tumigil ka. Hindi na kayo ni Lance. Hindi mo siya mahal. Tandaan mo yan. At hindi pa tapos ang misyon mo sa buhay nilang buong pamilya. Paalala nga ni Catherine. Sa kanyang sarili, nang namalayan nga nitong nangangarap nga siyang muling mahalikan si Lance gaya ng dati. Napatigil na nga lamang si Catherine sa kanyang iniisip nang ipaalam na nga ng kanyang sekretarya na kumpleto na nga ang mga board members para sa pagsisimula ng meeting. Marami ang napag-usapan at marami ring problema ang naresolba sa meeting na yon. Ngunit kailan kaya mareresolba ang sigalot sa puso nga ni Lance at Catherine dahil sa board meeting ay tahimik lamang si Lance at sumasang-ayon lamang ito sa lahat na napag-uusapan nga ng ibang board members. Tahimik ito subalit hindi mapatid ang kanyang mga malalagkit na tingin kay Catherine. Paminsan-minsan ngumingiti din siya kapag nakikitang ngumingiti ang dating nobya at nakikitawa na nga rin kung may katatawanan. Walang bakas na galit sa mukha ni Lance, kundi ang mga tanong lamang sa sarili kung bakit nagawa ito sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Naniniwala si Lance na may rason at yun ay ang dapat niyang alamin gayong nandito na nga sa Pilipinas ang dalagang matagal na nga niyang gustong makasama. Unang lumabas ng conference room si Lance. Nang matapos na nga ang board meeting habang bitbit nga nito ang inuming tubig,
Walang kahit na anong bakas ng emosyon ang mababasa sa kanyang mukha, maliban lamang sa malulungkot na mga mata. Binabaybay ni Lance ang pasilyo ng gusali nang marinig ang boses ng bata na animoy nakikipaghabulan. Dahan-dahang humakbang si Lance habang uminom nga ng tubig nang biglang lumiko ang bata sa direksyong tinutumbok niya dahilan upang mabangga niya ito at nawalan nga ng balance ang bata. Naku, sorry. Hindi kita nakita. Nasaktan ka ba? Kaagad na sambit nga ni Lance. Habang tinulungang makatayo ang batang babae, na nabuhusan nga sa hawak niya ang inuming tubig. Sorry po. Hindi ko din po kayo nakita. Sorry po. Sambit naman ang bata habang nagpupunas nga sa sarili. Saglit lamang natigilan si Lance dahil may biglang bumalik sa kanyang alaala. Noong una nga silang nagkakilala ni Catherine. Halos magkapareho nga ang sitwasyon ngunit sa magkaibang lugar at pagkakataon. Kausapin pa nga sana ni Lance ang bata na siya namang pagdating ng hindi katandahang babae. Nandito ka lang pala, Amber. Pinahihirapan mo pa ako. Nag-aalalang sambit nga ni Yaya Pearl habang papalapit nga ito sa bata. Sorry po, Yaya Pearl. Akala ko kasi sumusunod ka sa akin eh. Paumanhin naman ang mabait na batang si Amber sa kanyang yaya habang yumayakap nga ito. Kitang-kita yon ni Lance dahilan upang mapaisip nga ito na magiging ganito rin kabait ang kanyang magiging anak. Napakaswerteng magulang dahil mabait ang kanilang naging anak. Usal nga sa isip ni Lance habang patuloy na nakatingin sa mukha ng bata. Humakbang na nga papalayo si Amber kasama nga ang kanyang yaya at minsan pang nilingon si Lance upang kumaway kasabay nga ng matamis na mga ngiti. Nanatili namang nakatayo si Lance na kumaway din kay Amber at dinadama pa nga ang mainit at maliliit na palad ng bata nang mahawakan habang pinapatayo niya ito mula sa pagkatumba kanina. Ramdam ni Lance na tila bang may kung anong mahikang humahaplos sa kanyang puso habang inaalalayan ng bata. Amber pala ang pangalan niya at yun ang kanyang yaya. Siguro anak yun ng isa sa mga empleyado dito sa kumpanya. Usal nga sa isip ni Lance na kanina pa nakatitig sa direksyon na binaybay ng dalawa. Minsan pang sumulyap si Lance sa papalayong si Amber ngunit nawala nga ito sa kanyang paningin. Saglit naman ay nawala sa isipan nga ng binatang mga tagpo sa pagkikita nila ng dating nobya na si Catherine dahil nakapokus nga ngayon ang kanyang isipan sa batang si Amber. Kahit nasa sasakyan na, ay hindi pa rin nabura sa isipan ni Lance ang maamong mukha ng bata. Naaliw nga siya kay Amber sa pagiging magalang at malambing nito, lalo na ang paghingi nito ng sorry at pagyakap sa kanya. Napakagandang bata, parang mana sa akin ah. Nakangiting usal nga ni Lance sa sarili dahil alam nga niyang nangangarap siya. Habang patuloy nitong minamaneho ang sasakyan, pauwi sa kanyang bahay. Kaagad na dumiretso nga si Lance sa kanyang kwarto dahil sa naramdamang pagod sa buong maghapong board meeting. Nakatulugan na nga rin ito ang pag-iisip sa nakakaaliw na batang si Amber. Hapunan na nga nang gisingin na nga lamang siya ng kanyang ina. Kaagad na kinumusta nga ni Doña Andrea ang kaganapan sa board meeting. Okay lang ang lahat, ma. Personal na pinamumunuan na ni Catherine ng kumpanya at wala naman akong nakikitang problema doon. Kaagad na tugon nga ni Lance sa mga katanungan nga ng ina. Oo, Lance. Andiyan na tayo. Pero iba pa rin kung tayo ang magpapatakbo ng kumpanya. Atin yun at mula pa yun sa lolo at lola mo. Nag-aalalang wika nga ni Doña Andrea habang si Arnaldo ay nakikinig lang sa usapan ng mag-ina. Ma, kahit mabili ko pa ang shares ng 3 shareholders, hindi pa rin natin makukuha ang management kay Catherine dahil 65% ang shares na hawak niya. May himig ng pagkairita ang sagot nga ni Lance kaya tumihimik na nga lamang ang inang si Andrea. Sa tono ng pananalita ng anak ay naiintindihan na nga niyang hindi na gustong pag-usapan pa ang tungkol sa kumpanya at si Catherine. Naging pabalang na nga ang pagsagot ni Lance dahil alam na nga niya kung ano ang gustong mangyari ng ina. Basang-basa na nga niya
Ang isip ng ina kahit hindi ito direktang sabihin sa kanya. At upang hindi na nga humaba pa ang usapan na una na ngang nagpaalam si Lance sa kanyang mga magulang. Nang makalabas na nga ng dining area ang binata saka pa muling nagsalita si Doña Andrea. Arnaldo, ang gusto ko lang naman na mangyari ay mabakuran na ni Lance ang 3 shareholders at pagkatapos muli niyang ligawan si Catherine at pakasalan upang maibalik sa atin ang buong kumpanya. Arnaldo, please, kausapin mo si Lance. Yun lang ang tanging paraan. Mahabang paliwanag nga ni Andrea kay Arnaldo, ngunit si Arnaldo ay nanatiling kalmado at walang bakas ng pag-alala na nangyari sa kanilang kumpanya. Andrea, nag-usap na kami ni Lance. Alam na niya kung ano ang dapat gawin at saka wag na natin siyang pangunahan pa dahil alam kong may plano si Lance kay Catherine dahil mahal niya ito hanggang ngayon. Alam kong may babalik sa atin ang kumpanya pero hindi sa paraan na gusto mo. Kagad na tugon nga ni Arnaldo sa nag-aalalang si Andrea na malimas ng tuluyan ni Catherine ang kanilang kumpanya. Ewan ko sa inyo. Basta yun ang alam kong mas madaling paraan. Kung hindi yun maagapan ni Lance ay posibleng mamumulubi tayo, Arnaldo, at ayokong mangyari yun sa atin. Pagkasabing yun ay kaagad na tumayo si Doña Andrea mula sa hapag at iniwang mag-isa si Arnaldo. Habang si Lance naman ay nasa loob nga ng kanyang kwarto. Kapansin-pansin ang katamlayang taglay sa buong katauhan nito matapos ang muling pagkikita nila ni Catherine. Gusto niyang magalit sa babae subalit hindi magawa ng kanyang puso dahil sobrang mahal pa nga niya ito. Hindi yun maipagkaila ni Lance sa kanyang sarili dahil si Catherine pa rin ang laman ng kanyang puso at isipan sa kabila ng mga pangyayari. Catherine, bakit bumalik ka pa? Minsan na kitang kinalimutan sa loob ng 5 taon. Ngayon, bakit mo ginugulo ang aking isipan? Malaki ang kasalanan mo sa akin at sa pamilya ko pero mahal kita. Gusto kong magalit sa'yo. Gusto kong ipamukha sa'yo ang ginawa mo pero hindi ko kayang saktan ka. Halos masabunutan nga ni Lance ang sarili upang burahin sa kanyang isip ang wangis ng babae dahil hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan at puso. Nakadagdag pa nga sa isipan ni Lance ang nooy isang buong gabi na pinagsaluhan nila ni Catherine sa loob ng kanyang condo unit. Hindi maisip ni Lance na sa kabila ng lahat ay magagawa pa nga siyang traitorin ni Catherine. Nakadagdag pa nga ang batang si Amber na nakabangga kanina dahil kung nabuntis niya si Catherine, sa mga panahong yon siguradong may katulad na nga ni Amber sa buhay niya ngayon at hindi mangyayari ang Cold War sa pagitan nilang dalawa ngayon. Isang malaking pahirap sa kalooban ni Lance ang nakikita at nakakausap nga si Catherine na para bang walang namagitan sa kanila noon. Maagang nagising si Lance kahit wala naman siyang pagkakabalahan ngayong araw batay sa mga schedules nito at pagkatapos ng umagahan ay dali-daling gumayak ang binata at agad na tinungo ang kanyang sasakyan. Wala itong plano kung saan pupunta ngunit na malaya na nga lamang niya na papasok nga ang kanyang sasakyan sa parking area sa gusali ng kumpanya. Maayos na nga nitong ipinarada ang sasakyan ngunit hindi pa ito lumabas dahil siya man ay nagtataka kung bakit siya pumunta sa opisina gayong wala naman siyang importanteng gagawin doon. Tumagal pa nga ng halos kalahating oras si Lance sa loob ng sasakyan bago naisipan nga nitong bumaba na. Subalit pinigil nga niya ang kanyang sarili nang makitang papasok sa parking area ang sasakyan ni Catherine. Kitang-kita ni Lance na ang katabing parking space ang tinutumbok nga ng sasakyan ni Catherine. Malinaw sa kanyang paningin ang bawat galaw ng babae. Walang malay si Catherine na katabi na pala ng kanyang sasakyan ng kotse ni Lance. Walang Catherine na lumabas sa sasakyan kaya naghintay pa nga si Lance ng ilang minuto. At ilang sandali lamang ay bumukas na nga ang bintana ng katabing sasakyan at kitang-kita ni Lance na nakasandal sa driver's seat si Catherine na nakapikit. Ang mga mata na animoy may malalim na iniisip ang dalaga. Ano kayang iniisip niya? Bakit parang malungkot ang mukha niya? Napabuntong hininga si Lance at nagsimulang magtanong kung ano kaya ang iniisip ni Catherine. Parang may kung anong malamig ang dumampi sa kanyang dibdib habang minamasdan ng nakapikit na dalaga
at gusto na nga niya itong lapitan at yakapin upang pagaanin ang kung anuman ang nagpapabigat sa kalooban ng dating nobya. Ang hindi alam ni Lance ay siyang laman ng isip ni Catherine sa mga sandaling yun. Dahil hindi mabura, sa isipan nito ang mga panahong sila pa ni Lance noon. Bumabalik sa kanyang alaala na si Lance, ang taong unang tatawagan niya sa tuwing nakapwesto na nga ang kanyang sasakyan sa parking space ng gusali. Kung hindi lang abala sa opisina si Lance, ay magawa pa ng binata na sunduin siya sa parking area at saka pa siya bababa ng sasakyan. Ano ba to? Parang tinotorture ang utak ko sa pagkakataong nandito ako sa gusaling to ah. Lance, pwede ba? Hindi dapat kita mahal. Pero bakit hindi ka mawala-wala sa isipan at pulso ko? Hindi dapat ganito. Hindi ako dapat nagpapaapekto sa mga pagpapaamo mo. Dapat magalit ka upang malaya kong ituloy ang labanan. Hindi dapat ganitong nararamdaman ko eh. Bakit pa kasi? Parang ang bait-bait mo pa rin. Usal nga ng isip ni Catherine habang nakapikit ang kanyang mga mata. Kasabay ng makailang beses na paghaplos sa kanyang noo upang burahin nga ang mga namumuong alaala sa kanyang isipan. Pinipilit ni Catherine na itatak sa kanyang utak na kailanman ay hindi niya minahal si Lance. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa sarili ngunit paulit-ulit ding nagpoprotesta ang kanyang puso. Ilang saglit pa ay bumukas na nga ang pinto ng sasakyan ni Catherine. Isang palabang Catherine na ang nakikita ni Lance na may mataas na confidence level. Ibang-iba sa dating Catherine na minahal niya. Pero siya pa rin talaga. Hindi na nakatiis ang binata at sinabayan na nga niyang dalaga. Nabigla naman si Catherine sa kanyang nakita. Marahang pinikit ng dalaga ang kanyang mga mata at muling binuksan muli. Subalit talagang si Lance ang kanyang nakikita. Sa harapan na kanina ay laman lamang ng kanyang isipan. Lance? Mr. Sandoval, magkatabi pa lang sa sakyan natin. Kaagad nabawi nga ni Catherine sa kanyang pagkabigla. Si Lance naman ay hindi alam kung ano ang itutugon sa mga sinabi ni Catherine. Dahil ang totoo ay wala naman siyang sadya o dapat asikasuhin sa kumpanya. Hindi nga niya namalayan kung bakit narating niya ang parking area ng gusali. Kaya nag-iisip nga si Lance kung ano ang sasabihin niya kay Catherine upang hindi mahalata ang pagkatuliro ng kanyang isipan. May hinihintay lang akong kausap. Pagdating niya, aakyat din kami sa opisina mo upang kausapin ka. Yan ay kung may bakante sa oras mo. Kaagad na pagsisinungalingan ni Lance. Habang kaswal nitong kinamayan si Catherine, tinanggap naman niya ni Catherine na walang pag-aalinlangan. Bilang mga profesional. Ganun ba? O sige, nasa opisina lang ako. Wala naman akong ibang gagawin ngayong araw. Kaagad namang sumagot si Catherine. Hihirit pa nga sana ang binatang ngunit nakatalikod si Catherine upang tumbukin ang daan papasok sa main building. Nagkasya na nga lamang si Lance na tignan nga ang direksyon ni Catherine habang naglalakad dito hanggang mawala sa kanyang paningin. Pilit na pinaparamdam ni Catherine kay Lance ang malamig na pakikitungo at hindi manhid ang binata upang hindi ito maramdaman. Catherine, bakit sa ating dalawa nangyayari to? Bakit tayong dalawa pa? Bakit pinapalusahan mo ako ng ganito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Nalilitong tanong nga ni Lance sa kanyang utak na hindi niya masagot kailanman dahil wala siyang alam tungkol sa babaeng minahal ng todo. Napagkasya na nga lamang ni Lance na ibalik ang sarili sa loob ng sasakyan. Wala siyang planong umalis. Sa halip ay tinawagan nga niya ang soaking shop ng bulaklak. Pagkatapos mailahad nga ang ilang detalye ay saka panilisan ni Lance ang parking area. Habang si Catherine na nasa loob ng kanyang opisina, ang hindi halos makapagsimula sa kanyang gawain dahil hindi nga niya inaasahan ang pagkikita nila ni Lance sa parking area kanina. Damang-daman niya ang hinit sa palad ni Lance na dumampi nga sa kanyang palad nang nakipagkamay nga ito. Ramdam yun ng buong katawan ni Catherine na ani may kuryente na kumalat sa bawat hibla ng kanyang kaugatan. Mas lalo pang tumindi ang pakaramdam ni Catherine nang makatanggap nga ito ng mensahe mula kay Lance
na nagsasabing, I miss you and I still love you, Catherine. And I won't stop saying this until you will say that you never felt the same. I can't read your mind, but I know your heart. Madamdaming saad nga ni Lance. Ilang beses din na paulit-ulit na binasa ni Catherine ang text message ni Lance sa kanya at paulit-ulit din niyang tinangkang mag-reply. Subalit makailang beses din niya itong pinura. Nais niyang iparating kay Lance na hindi niya mahal ang lalaki subalit hindi niya ito magawang sabihin dahil may naramdaman ngang takot ang kanyang puso na tuluyan na nga siyang iwasan at kalimutan kung sasabihin niya ang salitang gusto ng kanyang utak. Nagsimula na nga ang matinding labanan sa pagitan ng utak at puso ni Catherine kaya mas pinili na nga lamang niya ang hindi sumagot sa mensahe ng binata. Bahagyang napatigil si Catherine sa kanyang iniisip nang may biglang kumatok sa kanyang pintuan. Sa bungad nito ay ang nakatayong sekretarya at hinayaang pumasok nga ang isang delivery boy na bitbit ang isang kumpol ng pulang rosas. Good morning po, Miss Catherine. Delivery po. Kagad na sambit nga ng lalaki naka-uniforme. Napangiti nga si Catherine bilang tugon nito sa nag-deliver ng bulaklak. Sa likod nito ay nagsimula na ngang manghula ang kanyang puso kung saan galing ang mga ito at ang tanging sagot na alam niya ay galing kay Lance. Nasanay na kasi siya noon sa mga pabulaklak ni Lance sa kanya. Ang inaasahan na lamang ni Catherine ay tatawag nga si Lance sa kanya kagaya ng dati subalit umabot na nga ng hapon at pauwi na nga siya mula sa opisina walang Lance na tumawag sa kanya. Matamlay ang puso ni Catherine dahil wala ang inaasahan niya. Gustong-gusto nga niya ang gumawa ng hakbang para magpasalamat sa natanggap na bulaklak. Ngunit pinipigil niya ang kanyang sarili dahil ayaw nga niyang iparamdam kay Lance ang kahit nakatiting na pagtingin nga at pagmamahal na itinago niya sa isang sulok ng kanyang puso. No, hindi. Hindi kita dapat mahalin kahit kailan, Lance. Lahat ng pinakita ko sa iyo noon ay palabas lamang. Walang totoo doon. Pagpupumilit nga ng utak ni Catherine subalit naghihimagsik naman ang kanyang puso. Aktong tatayo na nga sana si Catherine upang ibaling ang atensyon sa ibang bagay, subalit biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Lance ang nasa kabilang linya. Biglang nanlamig ang kamay ni Catherine at nagdadalawang isip pa nga itong sagutin. Nag-isip muna siya kung ano nga ang isasagot at sasabihin kay Lance tungkol sa pinadala nga nitong mga bulaklak kaninang umaga. Bahagyang humugot ng malalim na hininga si Catherine at saka pa nga pinindot ang answer call button ng kanyang telepono. Hello, Mr. Sandoval? Formal nga na sinagot ni Catherine ang tawag ni Lance na para bang hindi nga siya naghintay sa tawag ng binata. Hello, Miss Catherine. Sambit ni Lance sa kabilang linya na bahagyang nagpalungkot nga sa puso ni Catherine dahil mas pinormalan na nga ni Lance ang pagtawag sa kanya. Hindi na ito gaya ng dati na tinatawag nga siya nito sa kanilang endearment na loves at may halo pang paglalambing. Nanibago si Catherine dahil ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Lance sa kanyang buong pangalan. Pero hindi nagpahalata si Catherine at mas lalo pa nga nitong pinormalan ang kanyang pag-uusap. Yes, Mr. Sandoval? Napatawag ka. Is there any business in your mind because I only have 1 minute to listen, then I will go. Medyo iritableng tugon pa nga ni Catherine, hindi dahil sa alanganing pagtawag ni Lance kundi ang kabiguan itong tanungin siya ni Lance tungkol sa bulaklak dahil may nakahandang sagot ang kanyang utak upang saktan ang damdamin ng binata at muling makaganti. Okay, this will take only 1 minute. If you are free at 1 p.m. tomorrow, please let me know. My other business partner wants to propose a partnership with our company on their annual activity. Please drop me a message if it's okay for you. Thank you for your time. I'll be waiting. Bye, Miss Catherine. Mabilis subalit malinaw na pagkasambit nga ni Lance sa bawat detalye ng kanyang pakay sa pagtawag nga kay Catherine at saka nagpaalam. Sandaling hinintay ni Lance ang payak na sagot ni Catherine at saka pa nga pinindot ang end call button. Halos mabalibag nga ni Catherine ang telepono sa inis
Matapos ang maikling pag-uusap na yon, dahil taluwas nga ito sa kanyang inaasahan, dahilan sa pagtawag nga ni Lance. Saglit lang ay napaisip na si Catherine dahil hindi man lamang niya binasa ang card na kasama sa mga bulaklak. Dala ng sobrang excitement, ay siya na nga mismo ang nag-isip na galing kay Lance ang mga bulaklak. Nang tignan nga ni Catherine ang card, ay wala itong pangalan kung saan galing maliban lamang sa nakasulat na Happy for you. Walang ibang maisip si Catherine kung sino ang nagbigay sa kanya ng bulaklak. Maliban lamang kay Lance dahil si Lance lang naman talaga ang nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak kahit na walang okasyon noon. Mahilig siya sa ganito. Medyo iritable ang buong araw ni Catherine. Subalit mabilis na nagbago ang kanyang mood kapag kaharap nga at nakakausap ng anak na si Amber. Ito ang kanyang happy pill dahil magagawa nga ni Amber na pagaanin ang kanyang kalooban at patawanin nga kahit nasasaktan sa ibang bagay sa kanyang buhay. Mukhang ito na nga rin ang nagpapalambot ng kanyang puso. Kagaya ni Lance noon, madali lamang siyang mapatawa nito sa mga simpleng jokes ng binata. Alam niyang nauhulog ang kanyang kalooban, subalit pinipigil nga niya dahil sa kanyang planong paghihigante laban sa umape sa kanyang inang si Sofia, pati na nga sa kanya noon. Mommy? I think you're not in a good mood. Nakita kitang nakabusangot kanina. Why, Mommy, are you tired? Inosenteng tanong nga ni Amber sa ina. No anak, may iniisip lang siguro ako kanina, pero I'm okay now. It is because I'm home and you're here. Kagad na tugon nga ni Catherine habang pinapapak nga ng halik ang anak. Mommy, bukas wala po kong klase. Can I go with you sa office mo? Muling hirit nga na tanong ni Amber na bahagyang nagpatahimik nga kay Catherine dahil alam nga niyang pumupunta ng opisina si Lance na hindi nagpapasabi. Yes anak, but you cannot stay long in my office dahil maraming kausap na client at bisita si mommy, okay? Sumang-ayon nga si Catherine sa hiling ng anak, subalit may tono nga ito ng pag-alinlangan. Okay lang po yan, Mommy. Pwede naman po kaming maghintay ni Yaya Pearl sa'yo sa labas hanggang matapos ka po sa mga gawain mo sa opisina eh. Kaagad na sambit naman ni Amber na nagpa-oo pa nga ng husto kay Catherine kahit nag-aalala para sa kanyang anak. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay kaagad na pumanhik nga si Catherine sa kanyang silid upang magpahinga. Nais niyang makatulog upang pagpahingain nga ang utak na kanina pa nga napapagod na kaiisip sa taong hindi nga niya dapat isipin. Kagad itong uminom ng pampatulog upang maangkin nga ang nais na pahinga dahil yun ang kailangan niya. Kinaumagahan ay handa na nga si Catherine sa muling hamon ng buhay. Dumating ito sa kanyang opisina na walang ibang iniisip kundi ang mapalago at mapalaki pa nga ang kumpanyang pagmamay-ari na nga niya ngayon. Biglang naisip nga nito ang posibilidad na pagbili nga sa stocks ng 3 pang stockholders maliban nga kay Lance. Kagad nga niya itong pinatawag para sa isang mahalagang meeting. Sunod-sunod ang mga nagaganap na meeting simula sa araw na yon hanggang sa napapirma nga nito ang 3 kasosyo bilang tanda ng pagbebenta ng kanilang pondo sa kumpanya sa dobleng halaga kay Catherine na lingid nga sa kaalaman ni Lance. Magtutuos na kami ng ama mo, Lance. Pagsisihan niya ang panahong tinalikuran niya kami at kayong pinili niya. Panahon na para ibabalik ko siya kung saan siya nararapat. Mahinang sambit nga ni Catherine sa sarili habang hawak na ang certificate of stocks ng dating mga kasosyo sa negosyo. Masayang lumabas nga si Catherine sa kanyang opisina upang umuwi, subalit laking gulat na nga lamang niya nang makitang kausap na nga ng kanyang anak na si Amber si Lance. Hindi halos makagalaw si Catherine sa kanyang kinatatayuan habang tinitignang nakakandong pa nga si Amber kay Lance. Sa tansya niya ay kanina pa nga nag-uusap ang dalawa. Nagsimula na ngang mag-alala si Catherine na baka may alam na nga si Lance tungkol kay Amber at sa kanya. Halos hindi nga matanto ni Catherine ang pagpindot sa numero ng telepono ng yaya ni Amber upang pauwiin na nga ang mga ito kasabay nga ng kanyang pagdahilan na may pupuntahang dinner meeting. Ito ay upang hindi nga siya makita ni Lance at malaman nga nito ang totoong pagkatao ni Amber.
Pagkaraan nga ng ilang oras, umuwi na nga si Catherine sa kanilang bahay at nadatnang naglalaro nga si Amber habang nagmamasid lamang ang kanyang yaya. Kagad na kinausap nga ni Catherine ang yaya upang alamin ang kaganapan sa nakita nga niya kanina. Hindi pa man nakapagsimulang magsalita si Catherine ay si Amber na nga ang unang nagbalita sa kanya tungkol sa bago nga niyang kakilala. Mommy, may bago po kong nakilala kanina, mabait po siya dahil tinulungan niya akong ayusin ang sintas ng sapatos ko. Lance po raw ang pangalan niya. Ang cute po! Masayang balita nga ni Amber sa kanyang ina habang nakangiti pa nga ito. Amber anak, ano naman ang napag-usapan ninyo? Nag-aalalang tanong nga ni Catherine sa anak dala ng kanyang overthinking na baka alam na nga ni Lance ang tungkol sa kanilang anak. Maya-maya lamang ay parang nabunutan nga ng tinik sa lalamunan si Catherine nang marinig ang sagot ng anak. Hindi po kami nag-usap ng matagal, Mommy, kasi tinawag na ako ni Yaya Pearl para umuwi eh. Sagot naman ni Amber na animoy may panghihinayang nga sa mukha nito ngunit ikinasisiya naman yun ni Catherine. Ngunit hindi pa rin nakontento si Catherine sa mga sagot sa kanya ni Amber kaya muli itong nagtanong upang masiguro kung alam ba ni Lance na siya ang ina nito. Anak, alam ba niya na akong mommy mo? Tanong nga ni Catherine nang pasimple. Hindi po, Mommy. Pero kahit magtanong naman po siya, hindi ko po sasabihin eh. Hindi ko po kinalimutan ang sinabi mo sa akin na mag-iingat ako sa mga sasabihin ko po sa ibang tao, lalo na po sa strangers. Baka po kidnapin nila ako pag nalaman po nila na ikaw ang mommy ko, na super rich, gaya po ng sabi ng iba. Wika nga ni Amber na nagpagaan nga ng husto sa loob ni Catherine. Tila na wala ang pangamba niya. Pagkatapos ng usapang yun ay agad na pumanik nga si Catherine sa kanyang kwarto at isinalpak nga ang sarili sa isang malambot na couch upang papahingain nga ang sarili na kanina pa nga tensyonado. Bahagyang nakapahinga nga si Catherine at sa mga sandaling yun ay maraming kaganapan ang bumalik sa kanyang alaala. Ang hindi maiwasang ikumpara nga niya ang mga pangyayari sa kanya at kay Amber. Kung siya noon ay hanap ng hanap sa kanyang ama, ngunit walang ama ang nagpakita sa kanya, si Amber naman ni minsan hindi nagtanong tungkol sa kanyang ama, subalit kusa itong lumalapit sa kanya. Sa isip ni Catherine ay sadyang iniiwasan sila noon ng amang si Arnaldo dahil kung hindi, hahanapin siya ng mga ito. Nagsimula na nga namang bumagsak ang mga luha ni Catherine habang naiisip nga nito ang kwento ng pinagdaanang hirap nang hinaupang makausap lamang ang ama. At heto nga ang nangyari sa nakaraan. Takbo at lakad ang ginawa ni Sofia nang makababa nga ito sa sinasakyang jeep upang maabutan nga si Arnaldo sa bahay ng magulang nito. Tagaktak ang pawis ni Sofia na pinupunasan lamang niya sa pagitan ng mga kamay upang hindi dumali patungo nga sa kanyang mga mata. Sa bungad pa lamang ng bakuran sa bahay ng mga magulang ni Arnaldo ay tinatawag na nga nito. Arnaldo! Tao po! Arnaldo! Tao po! Paulit-ulit na tawag nga ni Sofia at kaagad naman siyang sinalubong ni Arnaldo at ang ina nga nito. Laking gulat na nga lamang ni Sofia dahil biglang hinatak ni Arnaldo ang kanyang bisig patungo sa kubling halaman at doon nga siya kinausap habang nakita nga nito sa gilid ng kanyang mga mata ang nakapamewang na ina ni Arnaldo. Sofia, umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng eskandalo dito. May mga bisita ako. Tiimbagang, sinabi nga yon ni Arnaldo sa kanya. Sabay hatak nga kay Sofia sa kanyang bisig upang palabasin nga sa bakuran. Ano? Eskandalo? Hindi ako mag-eskandalo, Arnaldo. Itatanong ko lang kung bakit hindi ka na umuwi sa bahay natin mula nang umalis ka patungong Maynila. Minsan ka lang tumawag sa 5 buwan na pagkawala tapos ito ang sasabihin mo sa akin na hindi ako dapat mag-eskandalo? Ano to, Arnaldo? Lokohan? Bakit? Anong hindi ko alam, ha? Alam mo bang buntis ako? Dire-diretsong tanong at sabi na nga ni Sofia. Halos masigaw na nga niya ito. Habang pahigpit naman ang pahigpit ang pagkakahawak ni Arnaldo sa braso niya. Hindi na nakagalaw pa si Sofia at nagsimulang nagtatanong. Bakit nagbago ito sabay agos nga ng kanyang mga luha? Kitang-kita ni Sofia na naiirita na nga
si Arnaldo at halos ipagtulakan na nga siya nito. Ano ba, Sofia? Hindi ka ba nakakaintindi? Umuwi ka na at susunod ako, doon na lang tayo mag-usap. Mariing sambit nga ni Arnaldo habang pigil na pigil ang mga bagang nito at nakamuestra nga ang kanang kamay na nagtuturo sa daang palabas ng bakuran kay Sofia. Maglulupasay na nga sana, pero walang magawa si Sofia dahil kahit ang ina ni Arnaldo ay pinagtatabuyan na nga rin siya. Hindi na halos nakikita ni Sofia ang dinadaanan dahil punong-puno na nga ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na nga niya alintana ang mga sasakyan na nasa likuran dahil tuliro na nga ang kanyang isipan dahilan upang muntik na nga siyang nasagasaan. Napasigaw na nga lamang sa kaba ang babaeng nagmaneho ng sasakyan kasabay ng mabilis nitong pagbaba upang alalayan si Sofia. Ineng, bakit parang hindi mo ako nakita? Nasaktan ka ba? Halika't dadalhin kita sa ospital. Mabilis na wika nga ng maamong babae na medyo may edad na. Biglang tumulo ang luha ni Sofia habang nagkukwento nga sa hindi kilalang babae. At naawa naman ito sa kanya. Kaagad na hinaplos nga ng babae ang kanyang likod tanda nang nakikiramay nga nito sa naramdamang sakit sa kalooban ni Sofia. Ineng, saan ba ang sa inyo? Ihahatid na kita. Dahil baka mapano ka pa sa daan. Buntis ka pa naman. Baka mapano pa ang bata sa iyong sinapupunan. Nag-aalalang suwestyon nga ng babae dahil hindi pa rin tumitigil sa kaiiyak si Sofia. Wala nang tunog ang kanyang pag-iyak subalit malakas ang agos ng mga luha niya dahil daman nga nito ang labis-labis na sakit at puot para kay Arnaldo. Ngunit tumaasa pa nga rin siyang makausap ang lalaki sa kabila ng lahat ng ginawa nito. Dumaan pa nga ang ilang buwan hanggat sumapit na nga ang panganganak ni Sofia ay walang Arnaldo na nagpakita sa kanya. Nang marinig nga ang iyak ng kanyang anak, ay muling nabuhayan nga. Nang loob si Sofia, may pagpatuloy ang buhay. Hindi kailanman naisip ni Sofia na kung sino pa ang taong inakalang mahal siya, ay siya pang magbibigay ng matinding dagok sa kanyang buhay. Ito ay si Arnaldo. Mahal niya ito. At naniniwala din siyang mahal siya ni Arnaldo. Dahil dito ay hindi na nga nagdadalawang isip pa si Sofia na ibigay ang buong pagkatao niya, pati puso, kaluluwa, sa lalaking kinilala nga niyang knight in shining armor na magtatanggol at magmamahal nga sa kanya. Kulang na lang kasal upang matawag na nga sila bilang mag-asawa. Love? Love? Nasaan ka? May dala akong pagkain para sa'yo. Malambing nga natawag ni Arnaldo kay Sofia habang hinahanap nga niya ito. Patuloy ang pag-iikot nga ni Arnaldo sa kanilang tinitirahang bahay at natagpuan nga niyang maraming ginagawa si Sofia kaya hindi nga nito narinig ang kanina pa'y pagtawag niya. Dahan-dahang lumapit nga si Arnaldo sa kinaroroonan ni Sofia at bigla nga niya itong niyakap. Mula sa likod at saka nga, napansin ni Sofia na dumating na pala si Arnaldo sa bahay nila. Aba, narito ka na pala. Kamusta ang lakad mo? Kumusta ang mga magulang mo? Kaagad na tanong nga ni Sofia habang nagpupunas nga ito ng mga kamay mula sa paglalaba. Nang isang karterbang labahin. Tumayo ito at dali-daling tinungo ang kusina upang ihanda nga sa mesa ang dalang pagkain ni Arnaldo. Hindi na nga siya kumain ng umagahan dahil wala naman siyang lulutuin. Ang dalang pagkain ni Arnaldo ay hahatiin pa nga niya sa kanilang tanghalian ngayon at para mamaya sa hapunan. Ayun, nagbubunga nga na naman si Mama. Hindi pa rin nagbabago. Maraming reklamo sa buhay. Pero wala yun, nasanay na ako. Nakangiti naman, ngunit may tatago nga ni Arnaldo sa kanyang mukha ang pagiging dismayado sa naging lakad niya. Hayaan mo na. Pakabalang araw gagaan din ang buhay natin. Tayo na ang tutulong sa kanila. Piling salita nga na binitawan nga ni Sofia upang pagaanin ang mabigat na kalooban ni Arnaldo. Alam mo mahal, kapag ako nagkapera, huyo talaga sila lahat sa akin. Matigas na wika nga ni Arnaldo at bagya pa nga itong huminto sa pagsubo sa kaning nasa kamay na nga niya habang napatingin pa nga sa kawalan. Kaagad namang nagprotesta si Sofia sa mga tinura ni Arnaldo. Dahil nga alam niya sa sariling pareho nga nilang binigo ang kanilang mga magulang. O siya, tama na. Tung pag-uusap natin, magbihis lang ako at pupunta ako kay ate.
Baka makahiram tayo ng pamasahe mo. Wika naman ni Sofia, sabay subo nga sa huling pagkain na sa kanyang plato. Hindi nga nabigo si Sofia dahil nakadala nga ito pauwi ng 5,000 mula sa kanyang ate na sikretong sumusuporta sa kanya. Hapong-hapo pa nga si Sofia dahil nilakad lamang niya ang daan pabalik sa kanilang tinitirhan ni Arnaldo. Ngunit bago pa man siya makahawak sa pinto, ramdam na nga ni Sofia ang unti-unting pagdilim nga ng paligid. Kaya't mahina na nga ang boses nito nang tawagin si Arnaldo. Sofia, anong nangyari sa'yo? Biglang pagsigaw nga ni Arnaldo nang makitang halos lumupaypay nga si Sofia. Kaya't bigla nga nitong kinarga patungo sa loob ng bahay. Halos hindi nga mawari ni Arnaldo ang gagawin dahil namutla na nga ang mukha ni Sofia. Dali-dali itong lumabas at humingi ng saklolo sa kapitbahay. Makaraan nga ang ilang sandali, bumalik na nga ang ulirat ni Sofia. Subalit maputla pa rin ito. Kinakabahan na nga si Arnaldo na baka may karamdaman nga si Sofia ngayon na wala nga silang kapera-pera. Kahit mahina pa man, ay nagawa pa rin na kausapin ni Arnaldo tungkol sa kanyang naging lakad. Dahan-dahan nga nitong iniabot ang perang bigay ng kanyang ate. Hindi mawari ni Arnaldo ang naging reaksyon na para bang nahihiya nga siya sa ganong sitwasyon. Arnaldo, 5,000 yan. Bigay lang ni ate sa atin. Tulong daw niya para makapaghanap ka ng trabaho sa Maynila. Nakangiti pa nga si Sofia habang sinasabi nga niya yun kay Arnaldo habang si Arnaldo naman ay tahimik lang dahil alalang-alala nga siya sa kalagayan ni Sofia. Mahal, hatiin mo na lang ang perang yan. Ang kalahati ay pang pa-check up mo para malaman natin kung anong karamdaman mo. Nag-aalalang wika nga ni Arnaldo. Mahal, wala akong sakit. Pagod lang to dahil naglakad lang ako papunta sa bahay ni ate at pabalik dito pero hayaan mo bukas. Sa center na lang ako magpapacheck up para walang bayad. Mahinang tugon nga ni Sofia. O sige, sabay na tayo bukas dahil aalis ako patungong Maynila. At ikaw naman sa center, balitaan mo ako agad kung anong resulta sa check-up. Ipagdasal natin na makahanap agad ako ng trabaho doon. Kaagad na suwestyon nga ni Arnaldo na silang ayunan naman ni Sofia. Kinabukasan ay umalis na nga si Arnaldo patungong Maynila habang si Sofia naman ay dumiretso na nga sa center upang magpa-check up. Naupo lamang sa mahabang upuan si Sofia habang hinihintay ang resulta ng kanilang check-up mula sa ihi, dugo at dumi. Bigla na nga lamang siyang kinabahan dahil pinatawag nga siya ng doktor upang pumasok nga sa klinika nito. Nagsimulang manlamig nga ang mga kamay ni Sofia dahil hindi naman ganito sa tuwing nagpapacheck up siya. Ngunit naiiba nga ito ngayon dahil parang seryoso ang kondisyon niya. Halika Sofia, mahiga ka dito at may titignan lang ako. Paanyaya nga sa kanya ng doktor at tumalima naman si Sofia. Dahan-dahang kinakapa nga ng doktor ang kanyang tiyan habang may pinapakiramdaman. Saglit lamang ang proseso at kagad na nga niya itong pinabangon at inalalayang maupo sa silya. Hindi na nga nakatiis pa si Sofia kaya siya na nga ang unang nagtanong sa doktor. Dok, anong sakit ko? Bakit po ako nahilo kahapon? Curious na tanong nga ni Sofia. Nothing to worry, Sofia. Congratulations dahil buntis ka. Pasiunang wika nga ng doktor na nagpabigla nga kay Sofia. Totoo, Dok? Excited na tanong nga ni Sofia. Oo, kailangan mong mag-ingat dahil papasok na sa first trimester ang pagbubuntis mo. May mga reseta ako dito na dapat mainom para maging malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan mo. Paliwanag naman ng doktor kay Sofia. Opo, Dok. Susundin ko po ang lahat. Sagot naman ni Sofia at kaagad na nga itong nagpaalam. Masaya nga si Sofia na lumabas nga sa klinika ng doktor kaya't hindi na nga nito mawari ang unang gagawin. Ngunit mas pinili nga nitong tawagan muna si Arnaldo upang ipaalam ang kanyang kondisyon. Arnaldo, tawagan mo ako kung may signal ka na dahil may sasabihin akong importante, ingat ka sa biyahe mo. Excited pa nga na saad nito. Nag-iwan na nga lamang siya ng mensahe dahil makailang beses ngang pinindot ni Sofia ang numero ng telepono ni Arnaldo pero hindi ito sumasagot. Nakapagtataka dahil lagi naman itong sumasagot pero ngayon out of coverage area.
Nang hating gabi na nga lamang ay wala pa ring Arnaldo ang tumatawag kay Sofia. Kaya itinuloy na nga lamang niya ang pagtulog at nagdesisyon na nga lamang na pabukasan na nga lamang ang tawag niya. Pagkagising sa umaga kaagad nga na binuksan ni Sofia ang telepono. Nalagalala na nga na baka tumawag si Arnaldo habang nakatulog siya. Subalit bigo si Sofia dahil walang tawag na natanggap. Halos maiyak nga si Sofia. Nagsimula itong magpaikot-ikot sa sala upang makapag-isip ng paraan kung paano kontakin si Arnaldo. Dahil iba na nga ang kutob niya. Arnaldo, nasan ka? Bakit hindi kita makontak? Nagsimula nang umiyak si Sofia dahil nag-iisip na nga itong may masamang nangyari kay Arnaldo. Gusto niyang bumigay ngunit binabawi nga nito ang kanyang lakas. Dahil naisip niya ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Sa pakiwari kasi ni Sofia na nadisgrasya nga sa daan si Arnaldo habang nabibiyahe ito o baka nabiktima nga ng mga kawatan ng mga gamit dito sa Maynila. Sa kabila ng delikadong estado ng kanyang pagbubuntis ay si Arnaldo pa rin ang kanyang iniisip. Habang lumalaki at nag-iisip si Catherine, wala pa ring Arnaldo ang nagpakita sa kanyang inang si Sofia. Sa kaiisip sa mga pangyayari noon ay hinayaan na nga lamang ni Catherine na dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ang paraan niya upang maibsan ang bigat na pasanin ng kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang sarili na magalit sa kanyang ama dahil hirap nga at pagtitiis ang dinanas ng kanyang ina nang iwanan, talikuran at pabayaan sila. Biglang naputol nga ang mga iniisip ni Catherine nang may kumatok sa kanyang pintuan. Pati niyang si Amber ang kumakatok at kaagad nga niya itong pinagbuksan ng pinto matapos na mapahid nga ang mga luha. "Mommy, are you crying?" Kaagad na tanong nga ni Amber habang nakatitig nga ito sa mga mata ng ina. "No anak, nakaidip lang ako. Kung hindi ka kumatok siguradong nakatulog na naman ako." Pagsisinungaling nga ni Catherine upang hindi na nga umaba ang usapan nilang mag-ina tungkol sa mamumula nga ng kanyang mata. Ngunit may hindi inaasahang sabihin nga si Amber sa kanya na nagpamulat nga sa kanyang mga mata. Dahil kahit kailan ay hindi nagtanong si Amber tungkol sa kanyang ama. Mommy, ang wish ko po ngayong Pasko ay magkaroon na po ako ng daddy. Para matulungan ka po sa work mo at gusto ko po yung bago kong kaibigan kanina ang magiging daddy ko. Kasi mabait po siya at gwapo, bagay po kayo, Mommy. Nakangiting wika nga ni Amber habang yakap nito ang kanyang ina. Hindi nakaimik si Catherine dahil si Lance ang tinutukoy ni Amber na bagong kakilala. Muli na namang nag-overthink si Catherine kaya bigla itong nagdesisyon na hindi na kailanman papuntahin sa kanyang opisina si Amber upang maiwasan ang pagkikita nila ni Lance. Maagang pumasok sa opisina si Catherine nang sinalubong nga siya ng kanyang sekretarya upang mabilis napaaprubahan nga ang mga detalye ng Grand Christmas Party. Habang naglalakad, ay inilahad nga ni Catherine ang suwestyon nito upang pambadagdag nga kasiyahan sa mga dadalong empleyado kasama ang kanilang pamilya. Mabilis na naayos nga ang lahat, kaya't aprobado na nga kay Catherine ang venue, budget at program sa bonggang year-end party ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dumating na ang pinakahihintay na araw ng mga empleyado. Gayak na gayak ang lahat, pati na ang kanilang pamilya maliban na nga lamang kay Lance na nag-iisa at walang kasama sa mesang naka-assign sa kanya. Maagang nagsimula ang kasiyahan, kainan, sayawan at pamimigay nga ng regalo ni Catherine nang biglang yumanig ang paligid, dala ng malakas na lindol. Ang kanina'y kasiyahan ay napalitan ng takot at hiyawan ng mga dumalo sa party at kanya-kanyang takbuhan palabas ng gusali. Nagsisimula na ngang mahulog ang mga kisame at mga ilaw, kasabay nga ng biglang pagdilim ng paligid. Halos lundagin nga ni Lance ang entablado dahil alam niyang nakatayo doon si Catherine, subalit huli na nga ang lahat. Dahil nabagsakan nga ng scaffolding ang dalawang paa ni Catherine at hindi na nga nito magawang makatayo. Sa pamamagitan ng hawak na flashlight, ay nakita nga ni Lance ang kalagayan ni Catherine. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pilit nga nitong tinulungan
Ngunit wala siyang magawa dahil patuloy na paulit-ulit ang pagyanig ng lupa. Si Catherine naman ay natatakot na sa posibleng mangyari dahil hindi nga niya nakita si Amber kasama ang kanyang yaya. Kaya nakiusap na nga ito kay Lance na hanapin si Amber, na ikinabigla naman ni Lance. Sa mga sumunod na sinabi ni Catherine, "Lance, iwanan mo na ako dito. Please, ang hanapin mo si Amber. Iligtas mo siya." Unang makiusap nga ni Catherine, subalit parang walang narinig sa Lance dahil ang pakay nito ay makuha ang nakadagal na scaffolding sa mga paa ni Catherine. "No, hindi kita pwedeng iwan." Pagmamatigas naman ni Lance, dahilan upang pagtaasan nga ng boses ni Catherine ng binata na para pang inuutusan niya ito, na ikinabigla naman ni Lance ang mga narinig. "Ano ba, Lance? Umalis ka na dito. Hanapin mo si Amber, iligtas mo ang anak mo." Pasigaw na sabi nga ni Catherine. Habang namimilipit na nga ito sa sobrang sakit, nararamdaman na halos ikamamatay na nga niya. Klaro sa pandinig ni Lance ang mga sinabi ni Catherine, ngunit pinaulit niya ito upang makasiguro na hindi lamang guni-guni ang kanyang narinig. "Ano yung sinabi mo, Catherine? Anak ko?" Halos mapasigaw nga rin si Lance dala ng pinaghalong damdamin ng saya, takot, pagkataranta at tensyon dahil sa nagaganap nga na malakas na lindol. "Lance, please, unahin mong hanapin ang anak natin, si Amber. Iligtas mo siya. Huwag mo siyang pabayaan kahit na anong mangyari. Ipangako mo yan sa akin, Lance." Yun ang salitang huling narinig ni Lance mula kay Catherine dahil kaagad nga siyang tumayo at nagsisigaw sa pangalan ni Amber, ngunit hindi siya lumayo sa kinaroroonan nga ni Catherine habang naghihingi naman ng saklolo. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na ang rescue team at kinuha na nga ang mga nakadagan na scaffolding sa paa nang walang malay na si Catherine. Habang si Lance naman ay karga-karga na nga sa kanyang braso si Amber. "Tito Lance, kawawa naman ang mommy ko!" Mangiyak-ngiyak na wika ni Amber habang nakayakap nga ito kay Lance. "She'll be okay, anak, and we'll be okay." Tugon naman ni Lance upang pakalamahin ang nadamang takot sa puso ng anak. "Tito Lance, why did you call me anak?" Nagtatakang tanong nga ni Amber. Hindi na sumagot si Lance at niyakap na nga lamang niya ng buong higpit si Amber. Pagkaraan nga nilang sandali pa, ay dumating na nga sa ospital. Si Lance na karga-karga pa nga rin. Si Amber nang mapang-abot nga sila ni Sofia sa lobby. Hindi na nagsalita pa si Sofia dahil intindihan na nga niya ang nagaganap. Naupo na nga lamang sila sa harap ng emergency room upang hintayin nga ang paglabas ng doktor. Halos sabay na tumayo nga sila Sofia at Lance nang makitang pabukas nga ang pinto ng ER at palabas na nga ang doktor na umasikaso kay Catherine. Kaagad na lumapit nga ang dalawa upang kamustahin nga ang sitwasyon ng pasyente. "Nothing to worry. Na-trauma lang ang pasyente kaya hinimatay siya. Wala namang major damage sa mga buto niya sa katawan maliban lamang sa pamamaga ng dalawang buong paa nito dahil matinding pagbagsak ng mabigat na bagay. Hindi naman to napuruhan, kailangan lamang ang gamutan at papahingayin ang mga muscles nito para mapabilis ang recovery ng pasyente." Mahabang paliwanag na ng doktor na nagpaluwag naman ng nadamang tensyon ng ina ni Catherine na si Sofia na nagpaluha nga naman kay Lance habang yakap nito ang anak na si Amber. "Salamat Lord, niligtas mo ang mahal ko." Pabulong na wika nga ni Lance habang yakap nga nito si Amber dahilan upang malinaw nga na marinig ng bata ang mga sinasabi nito. "Tito Lance, totoong mahal mo ang mommy ko? Magkakilala po kayo?" Nagtatakang wika nga ni Amber, ngunit nakaguhit nga ang saya sa mukha nito dahil minsan na nga niyang sinabi sa kanyang mommy Catherine na si Lance nga ang bagong kaibigan ng gusto nga niyang maging daddy. Habang si Sofia naman ay tahimik na nagpasalamat sa kabila ng katakot-takot na pagyanig ng lupa. Sa isip nga nito na ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang maghilom ang mga sugat sa puso ng kanyang anak. Alam niyang nahihirapan din ito dahil palihim nga na napamahal na nga siya kay Lance, subalit dahil sa galit nito sa kanyang amang si Arnaldo ay pilit nitong tinatago ang totoong nararamdaman.
Hindi na nga makapaghintay si Sofia sa paggaling ng anak kaya't dahan-dahan na nga nitong kinausap tungkol kay Lance at Amber. Hindi sumasagot si Catherine sa mga tinura ng kanyang ina, maliban lamang sa pagdaloy ng mga luha nito. Isa itong palatandaan na lumalambot na ang puso ng anak. Nanay, mapapatawad kaya ako ni Lance? Mamahalin pa kaya niya ako gaya ng dati kapag nalaman niya ang ginawa ko? Mga tanong nga ni Catherine sa puso nga ni Sofia. Alam niya ang kasagutan matapos makita ang labis na pag-aalala ni Lance sa nangyari kay Catherine. Catherine anak, pakinggan mo ang puso mo dahil alam niya ang sagot sa mga tanong mo. Magpatawad ka rin anak para makihingayan ng maayos. Mahinang tugon nga ni Sofia sabay turo sa dibdib ni Catherine. Marahan namang hinahaplos ni Sofia ang buhok ng anak na siya namang pagdating ni Lance at Amber na may dalang mga bulaklak. Mommy, may dala kaming bulaklak para sa'yo. Paborito mo raw to sabi ni Tito Lance. Nakangiting saad nga ni Amber. Habang inabot nga ito. Huwag muna ngayon mahal ko. Magpalakas ka na. Naintindihan ko na lahat. Napagdugtong-dugtong ko na ang mga pangyayari at mga usap-usapang naririnig ko. Noong kasagsagan ng change of management, sa kumpanya ay nais kang kausapin ni Daddy pero nang makita nga niyang litrato mo, totoong buong pangalan mo, kinausap niya ako. Alam ko na ang totoo kahit nung nasa Amerika ka pa. Kaya hinayaan ko na lang na makuha mo lahat dahil alam ko ang pinag-uugatan ng galit mo. Ang tungkol kay Amber, nalaman ko lang nung sinabi mo na. Pero may naramdaman na akong connection sa kanya kahit 2 beses pa lang kami nagkita. Salamat mahal, pinaligaya mo ko ng husto. Paggaling mo aayusin natin ang lahat. Maging maayos tayo. Buksan mo ang puso mo. Napakahabang paliwanag nga ni Lance na unti-unti namang nagpabago sa pagkilala nga ni Amber sa kanya. Ibig ba sabihin, Mommy, na si Tito Lance ang totoo kong daddy? Excited na tanong nga ni Amber na halos nagpasabay pa nga sa pagtango ni Catherine, Lance at Sofia. Dahil dito ay nagyakap nga silang tatlo habang si Sofia naman ay tahimik na nagpasalamat sa Diyos dahil nakikinita na nga niya ang paghilom ng sugat sa puso ng kanyang anak. Palabas na ng ospital si Catherine at tulak-tulak nga ni Lance ang wheelchair nito habang si Amber ay nakisabay nga sa paglalakad niya nang sinalubong nga sila ni Arnaldo at Sofia sa may bungandang gusali ng ospital. Hindi makapagsalita si Catherine dahil nakatitig lamang ito sa ama. Mabilis na dumaloy nga ang kanyang mga luha nang niyakap na nga siya nito na walang kahit na anong salita. Kagad na hinaplos nga ni Lance ang balikat ni Catherine. Bumitaw na nga sa pagkayakap sa kanya si Arnaldo, subalit hindi pa rin nagsasalita si Catherine hanggang sa pagtalikod nga papalayo ni Arnaldo sa kanila. Mahal ko, naintindihan kita. Hindi kita mamadaliin dahil panahon lamang ang makakapagsasabi kung kailan hihilom ang sugat yan sa puso mo. Maghihintay kami, mahal ko. Pangako yan. Mga salitang binitawan nga ni Lance na nagpalambot nga ng tuluyan ng puso ni Catherine. May kalayuan na nga ang kanyang ama subalit tinawag niya ito ng ubod ng lakas. Dahilan upang lumingon nga si Arnaldo at patakbong binalikan si Catherine. Ano ko, patawarin mo ko. Sikreto kitang sinisilip nung maliit ka pa pero hindi ko kayang lumapit sa inyo dahil nahihiya ko. Patawarin mo ko anak. Mangiyak-ngiyak at halos mapaluhod nga si Arnaldo sa paulit-ulit na paghingi ng tawad kay Catherine. Tatay, magiging maayos din po ang lahat at sorry po sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Tanging salita na sinabi ni Catherine habang yakap nito ang ama. Tanda ng kanyang pagsisimulang gamutin ang sugatang puso. Matagumpay na naipon nga ni Catherine ang pira-pirasong langis sa kanyang mga palad at dahan-dahan na nga rin niyang ginagamot ang sugat sa kanyang puso upang mabuo ito kasabay ng pagbuo niya sa kanyang tunay na pagkatao. Pagkalipas nga ng ilang taon, ay nagpakasal na nga sila Lance at Catherine kasabay sa 7 taong gulang na kaarawan nga ni Amber, na siya na nga rin ang naging maid of honor ni Catherine. Salamat Lance, at hindi mo ko sinukuan.
Payak subalit puno ng pasasalamat ang pagkasabing yon ni Catherine. Hindi na sumagot pa si Lance. Sa halip niyakap at hinalikan na nga lamang si Catherine na puno ng pagmamahal. Simula sa araw na yun, ay ganap nang naghilom ang mga sugat sa puso ni Catherine at kinalimutan ng mapait na kahapon. Itinanim nga sa puso at isipan nito ang lahat ng pangyayari sa nakaraan ay may malalim na dahilan. Kailangan lamang nating alamin ang kasagutan sa tamang panahon. Ang pagpapatawad ay susi para sa masayang buhay. Mula nga noon, namuhay nga sila ng masaya, mapayapa at walang galit nga sa puso at hinanakit. At naniniwala na nga sila na pag wala nga tayong itinatagong inanakit sa isang tao, ay mas magiging tunay na masaya tayo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lance at Catherine. Maraming salamat po. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.